tumatakbo naman ako ng patas eh. Lumalaban ako ng patas. Balita ko, may criminal cases ka. Criminal case. Hindi laging pera yung basihan nila sa pagboto. One of the first richest water district in Region 3. Pag-aari yan ng taong bayan. Lalo na dito sa amin sa San Jose del Monte. There is always a political culture when it comes to yung mga public servant na dapat parang karamihan ng nananalo is yung sikat, yung popular, pangalawa yung pamantayan. Kasi kung pera lagi, wala si Irene Barrosagi. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Vice, biyahe ni Koy. Ay, Welcome. biyahe ni Koy. Thank you, Welcome biyahe ni Koy. Welcome sa pag punta namin dito sa San San Jose del Monte. Vice, kamusta ka? Mabuti. Medyo busy na ngayon. Dahil araw-araw marami ng schedule, marami ka nang pinupuntahan. So, ayun. Napakarami mong activities. Activities, Baga. yun. Oo. Anyway, Vice, thank you sa pagtanggap dito at pagpapa-unlock na makapanayap ka namin. Vice, maraming tanong ang taga San Jose Mhm. na gusto ko sagutin mo. Okay. And I know na gusto rin malaman to ng mga Sa mga subscriber taga- sa San Jose. Vice, sino ka ba talaga? Sino ko? Si Irene. Una, thank you for giving me the opportunity na may interview, na na-consider mo ko kahit na alam ko malawak yung iyong reach sa social media. So, isang karangalan din na isa ako sa napili mo na may interview, So, yung tanong na yan, actually mahalaga yan kasi yung San Jose del Monte ngayon, masyadong, dahil alam mo yung San Jose del Monte, parami yung tao. So, marami dito subdivisions eh. So, marami dito na kalilipat lang nitong 2020. Hindi sila talaga taga rito dati pa. So, nakabili ng mga bahay dito sa mga subdivisions. Alam mo naman yung San Jose del Monte, puro subdivision yung nagiging progress niya eh, yung mga developments. Wala na ba sakahan dito? I think wala na kasi lahat subdivision na siya eh. So, isang magandang opportunity sa akin na may pakilala ko ngayon yung sarili ko para dun sa mga bagong botante ng lungsod ng San Jose del Monte. So, sino ba si Irene? Si Irene ay isang galing lang sa isang ordinaryong pamilya. Isang mahirap na pamilya. Actually, 12 kaming magkakapatid eh. Dami. Yeah. Masipag yung nanay ko at saka yung tatay ko. So, normal, Panglima ako dun sa anak nila na 12. Si Irene ay pinanganak sa Lawang Pare. Dito yon sa Sapang Palay. So tubong ano ka talaga? Tubong San Jose. Yeah. I was born here. Dito ako nag-aral ng elementary at high school. Nag-grade 1 to 3 ako sa Lawang Pare Elementary School. Tapos dito kasi sa Sapang Palay, alam mo pag nakita mo tong Sapang Palay dati, napakahirap na lugar. Bata pa ako, narating ko na to. So makikita mo na parang napakahirap na lugar, Talagang Kasi yung Sapang Palay is, I think this is the first and the biggest relocation during the Marcos administration. So malaki pala ang inambag ng Marcos at Actually, si First Lady Imelda Marcos yung nagdala ng mga tao dito sa Sapang Palay from Metro Manila. So isa rin kayo sa nag-beneficio doon o Yeah, yung lupa namin is part of relocation. Oo. So ito pa lang San Jose del Monte, nagiging dinidevelop for the relocation sa itong mga Actually, kasama siya sa Calabar Zone area. Na sa relocation. Since this is very near to Metro Manila, so marami talaga we have like dito sa may Sapang Palay, we have one of the biggest relocation area aside from Sapang Palay. The second is yung Tower Bill. Yeah, Minuyan Tower Bill, that is the second biggest relocation. Then sa District 1, ito yung mga bagong relocation during the time of President era
dumating yung Pabahay 2000, the first biggest relocation in District 1. Then, after Pabahay 2000, dumating yung sa may Towerville 6, dun sa may Gaya-Gaya, which is very new, no? At saka eto nga, pinakahuli during the time of Pinoy, yung San Jose Heights. Biggest relocation. Bali. So, dati nung mahirap pa yung Sapang Palay, pag napunta ka dito, meron ditong isang pari na naging misyonaryo, si Father Kelly. So, actually, etong tao na to, hindi siya politiko, foreigner siya, yung pare. Pero siya yung may malaking ambag ng pag-unlad ng Sapang Palay. No, kasi Ano na yung ambag niya? kasi ano siya, dati, putik-putik pa to, nagtayo siya dito ng school, yung Assumption College. Yun. Tapos, si Father Kelly, naging missionary siya dito, marami siyang tinutulungan na mahihirap, mga bata, binigyan niya ng oportunidad. Yung maraming bata sa Sapang Palay na makapag-aral at isa na ako doon. So, nung grade 3, napili ako ni Father Kelly na ilipat sa Assumption Sapang Palay College at ako ay nakapag-aral ng libre hanggang high school. No, kasi si Father Kelly, marami siyang mga sponsored from different parts of the world. Yung mga foreigner na yon, sila yung nag-i-sponsor sa education namin. School supplies namin libre. Minsan may feeding program pa kami pag lunch. Naabutan mo ba yung Nutriban? Naabot ako yung Nutriban. So, masarap naman. Gusto ko siya actually. Siguro dahil yung tinapay na Kasi kung kinikwento mo, yung nabuo tong nagdala ng tao din si First Lady. Yeah, nagdadala dito ng Nutriban, diba? Nutriban. Natikman mo rin yung clip. Parang, yung milk. Oo. Yeah, natikman ko yun. Pero batang-bata pa ako nun. So, siguro mga grade 3, ganun, grade 4. Oo. So, yun. Graduate ako ng Assumption College. So, from elementary to high school, ako ay scholar. Then, I graduated from University of the Philippines sa Diliman bilang isang scholar din ng bayan. Galing. So, tapos nung natalo akong congresswoman noong 2019, I went to Canada kasi yung mga anak ko nasa Canada. So, nakapagtapos ako ng Masters of Law sa University of Toronto. So, ano pala? So, malawak pala talaga. yung concentration ng Masters of Law ko, pinili ko yung Law of Leadership. Kasi every time na mag-a-add ako in my educational, yung educational background mo, parang laging pinipili ko na yung public policy, leadership. Kasi nga, doon na ako napunta ever since. Nung ako ay nag-start na maging SK chairman, tapos naging... So, galing ka pala doon, ma'am, sa baba? Mula baranggayan? Yeah. Pero hindi ka nagkapitan? Hindi. SK chairman lang? From SK chairman, naging SK chairman ako for 5 years. Then after that, nagtrabaho ako sa City Hall under the Office of the Mayor. So, then after my work from the Office of the Mayor, I ran for councilor. Nanalo kayo? Yeah, yung pagtakbo ko ng konsihal nung 2004 ako naging konsihal. Actually, medyo napaka-imposible para sa akin. No, Kwento mo, medyo may alam ako dun sa part na yon na tumakbo ko yun ng councilor ng 2 beses. Paano naging challenging sa isang Irene Del Rosario? Oo, sobrang challenging kasi parang there is always a political culture when it comes to yung mga public servant na dapat parang karamihan ng nananalo is yung sikat, yung popular. Pangalawa, yung anak ng politiko. Lalo na ngayon, yung parang anak ng politiko, di ba? Tumatakbo nga ngayon sa mga higher position. Puro mga artista, o kaya magkakamag-anak. So, tapos may pera, no? So, wala ako dun lahat eh. Kasi, wala akong politikong angkan. Ako lang mag-isa yung naging politiko sa amin. Hindi rin ako popular. Hindi popular yung mga parents ko. Yung tatay ko is nagda-drive ng jeep. Actually, he worked from hindi kilala. Tapos hindi rin kami mapera kasi mahirap lang kami. Kaya nga ako nag-aral dahil libre. Kasi that's very imposible yung yung manalo ka ng ganun nang hindi ka kilala. So yung pagiging SK ko, parang yun yung naging training ground ko. Na hindi lang ako nag-concentrate sa barangay ko.
I was able to go outside of barangay. Tas parang mas naging interested ako na palawakin pa yung public service ko noon as youth leader. So, nag-involve ako sa maraming community programs, sa mga projects, sumasama ako dun sa mga organization under ni Mayor Roquero na bumababa dun sa mga tao, tinatanong kung anong problema ng tao, ng organization, lalo sa relocation area. No, marami ako mga naging experience dyan na tinatanong ko sila anong problema nyo, paano to a-actionan ng mayor natin, tapos kami yung magpaparating kay mayor. So ganito, ang nagiging trabaho pala ng katulad ninyo na tumatakbo ngayon is talagang alamin yung problema. Alamin yung problema. Tama. Oo. So, yung pagiging SK chairman ko, parang doon ako nag-training na humanap sa problema ng taong bayan at makita mo yung maraming kakulangan sa lungsod. So, nung time na yon, parang after nung mag-SK ako, then nag-work ako sa City Hall, parang sinasabi ko na, naalala ko nung bata pa ako, parang yung mga kumakamay na politiko sa akin, nandun na ako sa field ng public service, sila pa rin yung nakikita ko. Sabi ko, bakit parang hindi napapalitan, bakit parang sila lang nang sila. So parang I challenge myself na, kaya ko kaya pag pumasok ako. So yun, that was the first time na tumakbo akong konsehal and I ran as independent candidate. Yun. So nung independent candidate ako, actually, wala talaga akong pera sa yung sasabihin mong pwede mong gamitin sa kampanya. Siguro dahil sa matindi yung exposure ko sa pagpunta sa mga area, lalo na sa mga depressed area, maraming nakakilala sa akin. Then, nung tumakbo ako ng independent ako, I talk to the people wholeheartedly. Sinasabi ko talaga sa kanila na wala po akong pera, gusto ko lang po maglingkod sa inyo. Sana po bigyan niyo ako ng pagkakataon. Mahirap yun. Oo, tapos, sinasabi ko, sipag, yun. Kasi kung pupunta ka sa depressed area, wala kang bala, mahihirapan ka nun. Actually, sa akin, iba yung kasi yung approach mo sa kanila, tas iba yung relationship mo sa kanila. When you started to build your relationship with them, parang mas nagiging close kayo na kahit na mahirap sila, hindi kailangan yung pera. Ganon. So, parang yung sipag na nag-house to house ako from 5 a.m. Nagpupunta ako sa mga balon, sa mga poso, kung saan marami yung nanay, naglalaba. Umaga pa lang nag-house to house na ako. Natatapos ako mag-house to house, mga gabi na. Tapos sa gabi na yun, a-attend ako ng mga meeting. So, I was very fortunate na sa kabila ng wala yung mga kwalifikasyon kung paano ba maging politiko sa San Jose, ay nanalo ko. So, yun yung napatunayan ko na hindi palaging estado sa buhay ang magiging batayan kung ikaw ba ay pwedeng pumasok sa larangan ng paglilingkod o hindi. Ganun mo establish yung Irene Del Rosario. Yeah, so yung so para sa akin, hindi ka kumakandidato dahil lang gusto mong matawag ka sa isang posisyon. Hindi ka kumakandidato dahil it will be your bread and butter, your economy. Pero dapat yung pagiging leader, it's a conscience call. Yung parang you have the desire of your heart to serve the people. Ganun. Vice, let me ask you a question. Anong resibo mo? Resibo sa paglilingkod. So, ayun, naging konsehal ako, naka 3 term ako ng councilor. So, yung pagiging konsehal ko, dahil pakiramdam ko yung pagkapanalo ko na makapasok ako dun being a politician is very impossible. So, yung pagtanaw ko ng utang na loob sa mga tao malalim. Yung lalim na sinasabi ko is, every time na nananalo ko, sa pagiging konsehal ko, I will make it sure na pag konsehal ako, hindi yung sarili ko yung nasa konseho, kundi yung boses ng taong bayan. Being a politician, sino dapat paglingkuran? Yung taong bayan. So kasi, kaya kami nandun, kaya kami binuboto, not for ourselves, but for the people, for you to represent them. Sabi nila, maldita ka. Maldita. Maldita ba ako? Hindi kasi ako plastic. Yun, parang, paano ko ba sasabihin to? Hindi ako maldita. Hindi ako plastic. Parang, hindi ako yung politiko na
parang matuwa sa akin yung tao, parang lahat gagawin mo. Yes. No? I will try to talk to the people. Sasabihin ko na eto ko. Kung ayaw niya ako, okay lang sa akin. Kung hindi, hindi. Ano klaseng politiko? Pero ako as Maldita, kilala ako ng mga leader ko. Kasi yung mga leader ko from 2004, hanggang ngayon sila pa rin yung leader ko. As in, Si wala nagbago. Irene Del Rosario kasi, yung tao na pag naglilingkod ako sa bayan, hanggang kusina namin nakakapasok yung mga tao eh. At saka ako yung tipong, paano ba ako magiging maldita eh? Pag may kumatok sa bahay namin, pagising ko pa lang, kahit na ano yung itsura ko, lumalabas ako, I don't care. So, peki pala kayo? Oo, techie ako, no? At saka, pag sinabi ng mga tao na, Vice, pwede pong makipag-usap sa inyo, sige, punta kayo sa bahay, ganitong oras. Kahit anong sektor dun sa 9 na taon na paglilingkod ko sa mga tao. Very accommodating ako. Ako yung tipong, hindi nila mahihirap hanapin. Kasi yung bahay namin, Kasi importante yun eh. Alam mo, pag politiko, Vice, ito, based on my own experience. Politiko, lumalabas lang yan kapag eleksyon. Totoo to. Diba? Makikita mo lang yan pag eleksyon, makikipagkamay sa'yo ang tuwing eleksyon, pero pagtapos ng eleksyon, nagtatago na sa opisina yan. ako kasi nasanay ako na hindi ko hinihintay yung tao na pumunta sa akin eh. Pag nalaman ko na may problema dun sa lugar na yon, pupunta ako doon o kaya sa sektor na yon. Kunyari, yung mga organization, yung mga tricycle, may problema sila. Tapos pupunta sa amin yung samahan. So, inaharap ko sila, pinag-uusapan namin yung problema, kung paano ako makakatulong na solusyonan. So, hindi yung magtatago ka na. Kasi yung bahay namin, alam na alam ng mga tao. Tsaka wala naman kaming mansyon eh. Hindi mataas yung gate namin Oo, eh. napansin ko nga, Vice. Di ba yung, lalo yung unang bahay namin sa Lawang Pare. To be honest, expected ko, sabi ko, ponggang bahay nito. Sabi, naging 3 terms counselor to, maganda yan. Pero nabigla ako sa'yo na ganito ka kasi. At saka, makita nyo na yung mga tao pumapasok lang sa gate, no? So, kaya parang, hindi yung sasabihin mo na mahirap hanapin, nagpapakita lang pag eleksyon. Siguro, depende na lang sa tao kung ano yung masasabi nila. Pero ako, sa tingin ko, hindi ganun yung tipo ng paglilingkod ko sa taong bayan. Kaya siguro yung mga tao, yung mga leaders ko na sila since 2004, hindi mo sila binabayaran, hindi pera yung iniaalok mo sa kanila. Pero nandito pa rin sila hanggang ngayon sa akin. Kasi mahirap- Sumasama sa laban. Mahirap yun, ha? 3 terms kang naging counselor na natapos sa yung position mo as a city councilor. Napakahirap nun. Kasi hindi, kung ayaw ka ng tao, in one term pa lang, ligwak ka na eh. Yeah. Kung natapos mo siya, ibig sabihin nun, progresibo ka sa lungsod mo. So, yun. So, yung sinasabi nila siguro yung maldita. Ano yung pagiging... Actually, meron pang isa yung kontrabida. Yan, oo. Ang ingay ni Irene. Bulo mo. Clue lang. O, sabi nila, naku, napaka-kontrabida niya ni Irene. Ganon. Bakit kasi nasabihan na kontrabida? Merong 2 tawag sa akin. Yung mga bashers natin, saka yung mga kalaban natin sa politika, ang tawag sa atin, kontrabida. Pero yung mga nakakaintindi sa ginagawa natin sa sanggunian, hindi tayo kontrabida. Ano Ang yung- tawag sa atin Gabriela na makabagong panahon. Bakit ka tinawag na ganyan? Kasi lagi akong lumalaban. Yung, let's not negate the word laban, no? Baka sabihin, lumalaban nga, kontra ka, no? Lagi ka lang, It's just, siguro yung choice ng word ng mga tao na si Irene Palaban. Kasi sa sanggunian, tuwing nakaupo ako, hindi pwede na tuwing merong isasalang sa amin na budget, na programa, si mayor. Kasi di ba alam mo naman yung sanggunian, yung function eh. Yung mayor, yung executive kasi at saka legislative is, we have a different mandate. Correct. No, meron kaming sariling kapangyarihan, capacity, no, at separate yung task namin from the executive side, no. Lahat ng program ni mayor, lahat ng budget, galing man yan sa national o sa local government. Lahat ng proyekto is dumadaan yan sa sanggunian para aprubahan. Oo, nagkakaroon din Oo. madalas. So, pag nagsalita ako, may debate. Pag hindi ako nagsalita, Ibig sabihin, no? Kasi mostly kasi ng mga councilors, pag nag-debate ng ganyan, meron sa nakikitang irregularities. Actually, not all irregularities, no? First is you have to understand ano yung budget.
Bakit doon ilalagay? Sino ang makikinabang? Sino ang kwalipikadong makikinabang? Paano ito maibibigay sa taong bayan ng maayos na daloy? Pangalawa, ito bang ipapagawa natin, baka masasayang lang dahil meron na tayong existing na establishmento, no? So, yun, yung mga pagtatama ba, no? Kasi, sa sanggunian kasi, kami yung check and balance Correct. ng local government, no? Pag sinabi mong check and balance, kayo yung tumitimbang Ng lahat. diba? Ng lahat. Bago bumaba sa taong bayan. Bago bumaba sa taong bayan. Tumitimbang din in a sense na baka merong kalabisan. Yung sinasabi mo kanina, baka may irregularidad na kailangang itama. O kaya baka merong mga batas na nakakaagrabyado sa mga kababayan natin sa bawat sektor. Kunyari, merong mga ipapatupad na bagong panuntunan na makakaapekto sa tricycle sector. O kaya may mga batas na ipapatupad na medyo agrabyado yung mga maliliit na manininda o yung business sector itself, no? O kaya baka merong mga irregularity sa pagpapatupad ng mga programa sa ospital, no? So lahat yan Ano is sektor ang kinabilangan mo ng part na yun? nung part na yon, actually nung mga nagdaang naging konsyal ako, ang nahawakan kong komite nung unang konsyal pa lang ako nung 2004, dahil opposition ako, ang komite ko lang ay tourism. Buti nga, meron pa dito. Wala. Oo, thankful na rin ako pero yung tourism nun, grabe yung naging celebration ng City Hood. I was able to introduce lahat ng first sa San Jose del Monte. Lahat ng first activities, nung chairman ako ng Committee on Tourism, I was able to introduce Indakan Festival, Valenciana Festival, yung Indakan Festival. Basketball with the Stars, tapos yung mga award ng mga iba't ibang sector. So, ang dami kong na-introduce na bagong program sa San Jose del Monte. So, nung second term ko as councilor, ang mga committee ko na ay I was a committee chairman ng Trade and Industry and then committee chairman on transportation. Alam mo yung committee chairman... Kaya pala alam mo yung sakit ng mga mananakay at mga... Yeah, kasi alam mo yung committee ng transportation, iyan yung minsan ayaw na kunin ng committee ng mga konsehal. Kasi magulo. Magulo, mahirap, hindi lang madaming drama. Kailangan mong mag-stand. Correct. So pag nag-stand ka, matatakot yung politiko kasi baka pag nag-stand siya dun sa isang toda, hindi na siya iboto ng kabilang toda, 'di ba? So maraming umaayaw sa committee na 'yan. And it was given to me kasi during that time, I was in the opposition side. Lagi ako nasa opposition side. Paano mo siya na-handle during that time? Actually, nung naging transportation ko, yung committee, I never said no. Kahit na babae ako, tas alam ko lahat ng mga kaharap ko, lalaki. Oo. The first time na na-receive ko yung committee ng transportasyon, ganito taas yung mga envelope na ang tagal na, ilang taon nang nakabinbin. Sabi ko, paano ko kaya ito susolusyonan? When I received the chairmanship, what I did is nag-conduct agad ako ng transportation summit sa buong San Jose del Monte. So I invited the tricycle sector, jeepney, bus, lahat ng klase ng sektor ng transportasyon inimbita ko. Sinabi ko sa kanila kung ano yung magiging policy ako being the chairman ng transportation. I told them na sana sa lahat ng problema na susolusyonan natin ito, idadaan natin lahat sa due process of law. At kung ito ay didesisyonan natin, lagi lang tayong magdidesisyon sa tama. Correct. Yun. So, nung naging committee chairman ako ng transportation, I was able to, nung binuo ko na yung summit, lumabas doon na ang may pinakamaraming problema yung sektor ng tricycle. So, nagkaroon ako sa kanila ng special edition lagi, no? Napakalawak pala ng... Lagi akong nagpapamiting sa lahat ng officers ng mga TODA sa San Jose. I invited them for a separate meeting. Nagkaroon ako ng dialogue sa kanila. Inalam ko kung ano yung mga problema lahat. Doon ako nag-come up na i-amend yung tricycle code. Kasi yung tricycle code namin... Parang tricycle code? Curious ako Ano siya? Yan yung CODA na sinusunod na batas ng mga tricycle. No, yung batas, lahat, kung paano sila nag-ooperate. Okay. So, inaano yan lahat sa
sa Kaya pala batas. synchronize sila dito. Oo. So, I was able to amend the tricycle code. Kasi ako pag gumagawa ako ng ordinansa o meron akong gustong gawing ordinance, parang dapat hindi mo yung ginagawa sa sarili mo. So, I have to make it sure na they are consulted, properly consulted. Correct. No. So, nung ginawa ko yung revision ng tricycle code, ay nagbuo kami ng technical working group. So, dun sa technical working group, kasama agad yung mga officers ng TODA. Yung pangkalahatang officers ng TODA sa buong San Jose del Monte. Kasi para yung pagbuo mo ng isang ordinansa, wala na siyang butas. Kasi galing na sa kanila, galing sa pamahalaan, pagsasamahin mo sila, pagtatagpuin mo sa gitna. So, pag binuo mo yung ordinansa, ano na siya, solido. Baka kasi No. merong hinanaing nila at Oo. gusto mangyari ng pamahalaan. Oo, dapat magsalubong kayo in between. So, para sila, napoproteksyonan mo sila, yung gusto nila, at the same time, nasa tama dahil umaayon siya sa panuntunan ng local government. Sana all. Yun. So, yun, nagbuo kami technical working group, tapos dahil yung malaking sector sa amin ng tricycle, it's, I think Kasi during, gano'n kalaki ang San Jose del Monte? malaki to, we have 63 barangays right now. How many sectors na meron nila sa... 62 barangays. So, siguro nung time na nakaupo ko sa committee ng transportation, mga more than 3,000 yung member ng tricycle TODA sa amin. Ano naging hamon sa ito? So, na mabigyan sila ng isang tanggapan na talagang magre-resolba sa mga problema nila araw-araw. So, kasabay nung pag-aamyenda ng tricycle code ay binuo natin yung tricycle regulatory unit. Dati wala kaming opisina under the office of the mayor Ngayon? na tanggapan na ang trabaho lang ay para sa sektor ng lahat ng tricycle. So ngayon meron na. So na-establish yun because of that ordinance. At yung tricycle regulatory unit ay hindi lang yun dapat para sa mga tricycle driver at operator. Kasama doon sa pagbuo ng opisina ay yung para sa kasiguruhan at kaligtasan ng mga mananakay. Correct. So, sa opisina din na yun, idinadaan yung tama ba yung paniningil ng mga tricycle sa base sa ruta, oo. Tama ba yung pagdadagdag ng mga bagong prangkisa, Kasi nagtataka ako. So, to be honest, Paisa, pag sinabi kasing San Jose del Monte, Bulacan, katulad ko na nasa ibang lugar, akala namin probinsya. Nung pumunta ako dito, kanina, nakita ko yung mall. Hindi na babanggitin ko anong mall yun. Nakita ko yung mall. Sabi ko, ayos to ba't ganito yung tricycle dito, yung bus dito, yung pala yung mga ginagawa ninyo. Oo, inaayos mo sila. Nandun lahat yung saan sila dapat magte-terminal, paano mo sila tutulungan na makakuha ng mga terminal. Tapos dun sa mga mananakay, actually dapat nga dun sa ordinansa, meron dapat hotline yung TRU Dapat meron siyang hotline na pwedeng tawagan ng mga tao just in case na may problema. Kasi nga, you are not just securing the tricycle sector, pero higit sa lahat, yung mananakay. Correct. Kasi mas marami sila, no? So, dapat meron pa yung hotline. So, yun yung natulong natin sa tricycle sector. Tapos, sa mga bus during that time, Kasi, katulad nito, maraming bus dito na dumadaan every day sa inyo. Kasi ito huling-huling destination ng mga bus, pag-ikot bago lumabas ulit ang EDSA yun, yung dati malaki yung problema namin sa traffic I was the one who first implemented yung loading and unloading area. Yeah. Na hindi ka pwedeng mag-unload and mag-load sa kung saan-saan. Bigla kang hihinto. Ngayon, Kasi it causes traffic a lot, congestion, no? Ngayon, I cannot speak about it right now because I'm not part of the local government. So, hindi ko alam kung paano itong pinapatupad. Pero, binabanggit ko lang yung aking mga naging accomplishment that time. Vice, matanong ko lang. Anong pinakamalaking hamon sa buhay mo na bakit ka tatakbo? Kung di ako magkakamali, Vice Mayor. Alam niyo po ba yung trabaho ng Vice Mayor? Kung ba't kayo tatakbo dyan?
Yung, siguro naman sa tagal ko na ng paglilingkod, I served the people of San Jose del Monte for 22 years. No? Ang dami nga nagsasabi, yung mga kalaban natin sa politika, sinasabi nila na ang ambisyosa mo lang kasi gusto mo lang ng mataas na posisyon. Pero, siguro aminin ko ambisyosa ako, no? In a sense na lahat naman tayo may ambition sa buhay eh. Correct. So masama ba na mag-ambisyon ka para sa taong bayan na itaas yung level ng iyong paglilingkod para tumaas yung kapasidad mo at magkaroon ka ng sapat na kapangyarihan na mas maipatupad pa yung mga gusto mong pwedeng pagbabago at mas makatulong ka pa sa iba't ibang sektor. So yung vice mayor is malaki yung responsibility niya. Oh. At malaki din yung kapangyarihan niya, no? As vice mayor, hindi ka lang basta-basta na nagtitimo ng sesyon, hindi ka lang basta-basta nagpupukpok ng gaybel. As vice mayor, ikaw dapat yung nangunguna sa pagdidisenyo ng kabuang framework ng sanggunian. So ano ibig sabihin niyan? Kami yung gumagawa ng mga batas, kami yung mga lehislatura, yung mga ordinansa. At itong mga batas at ordinansa na to, mga resolution na to, ito yung magiging kaagapay ng mga iba't ibang sektor ng aming lungsod. Correct. Para doon sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang buhay. So katulad nung ako naging konsehal, sa kapasidad ko bilang isang konsehal, meron akong mga naging batas Alam mo, na... yun dapat itatanong ko eh. meron akong mga naging batas. Alam mo, nung unang konsehal ako, ang nakita kong kakulangan dito sa lungsod dahil galing ako sa leader kabataan and I was able to finish my education dahil scholar ako ng bayan. So, nakita ko dati dito, ang high school lang namin dito sa Sapang Palay, 2 lang, trade school and Sapang Palay National High School. Tapos sa District 1, Paradise lang at saka sa May Francisco Homes. Tapos relocation area kami, parang kulang-kulang ng high school. So, I authored a resolution requesting the Congress of the Philippines, no? Kasi hindi naman namin pwedeng aksyonan yan sa LGU eh. It should be in the Congress, no? So, nung konsehal ako, I authored a resolution requesting for additional establishment of National High School in San Jose del Monte. Bali 5 yan na high school, yung San Martin National High School, Towerville National High School, Cacahuate National High School dun sa bundok, yung Graceville National High School, at saka yung Citrus National High School. 5 yun eh. Yun. Sino So, presidente during that time? Sino presidente during that time? I think ang presidente nun si GMA. Jenny. Oo, Gloria Macapagal Arroyo. So, naaprubahan siya. Yung resolution ko ay in-authored naman na House Bill ni dati naming Mayor Eduardo Roquero. So, kaya siya naaprubahan. Tapos, alam mo yung problema ng edukasyon, yung scholarship program. Usually, dahil nga naging scholar ako ng bayan, so yung San Jose del Monte, meron kami tinatawag na Study Now, Pay Later program. Yung sa mga college. But it requires for a student to be qualified on that scholarship to have a general average of 85%. So for me, it's very hard for them. Paano mo nadama yung mga ganyang pangyayari? Paano mo nadadama yung... Kasi ang hirap nito eh. Kasi, to be honest, ako tao ako. Tao ka rin. Pero ba't ikaw nadadama mo yung problema ng iba? Siguro dahil galing ako sa hirap, nararamdaman talaga ng mga mahihirap. No? So, para sa akin, it will be very hard for a very poor student to reach out the grade of 85. So, parang pag naglagay ng qualification na 85%, it will discriminate those student na hindi makakakuha ng 85%. So, hindi na magiging rights ang education. It will be a privilege, for me. So, kaya ang ginawa ko, nagpasa ko ng amendment ng scholarship namin. Tapos, pinatanggal namin yung 85%. Ilan? So, as long as you pass yung high school, you should be qualified to be a scholar of San Jose del Monte. Sarap pala lumipat. So, yun yung isa sa ating mga naitulong sa sektor ng education. Tapos,
noong ako din yung naging author ng Children Code, kasi ako talaga yung isa sa mainstream ng advocacy ko is bata mga bata talaga. No, kasi naniniwala ako na sila yung susunod na magiging leaders and sila yung susunod na bubuo ng komunidad. Correct. So, I also authored the ordinance of Children's Code ng San Jose del Monte. Marami naman nagbe-benefits kaya. Yeah, so yung Children Code ay ito yung batas na mas lalong nagpalakas ng mga programa na pangbata, no? Para masiguro yung kanilang kalusugan, edukasyon, mula sa pagbubuntis, dapat inaalagaan mo na sila. Yun yung protection na ibinibigay ng Children's Code sa mga bata. Saka alam mo kasi ang LGU, nung nagkaroon ng ang DILG ng Seal of Local Good Governance, hindi ka magiging awardee pag wala kang Children Code. Correct. So, kaya kailangan naming magkaroon ng Children Code. Yung batas pa na alam ko to secure the inclusive growth of our economy. Kasi nga dahil dati probinsya kami, no? So, medyo wala pang gustong... Sabihin na natin, talahiban. Talahiban. Wala pang gustong mag-invest dito. Actually, nung first akong konsehal, nag-pass na ako ng ordinance that time, yung Investment and Incentive Code, pero hindi siya naaprubahan. Doon sa Investment and Incentive Code na yon, dahil dito sa San Jose, maraming relocation area, pero walang hanap buhay. Wala kaming industrial na area. Doon sa ordinansa na yon ay parang dapat magkaroon ng Economic Special Zone area sa San Jose del Monte. May pag-unlad ba kayo? Pag-unlad, meron naman, no? Meron. Kasi actually, I will answer you dun para mas maintindihan ng tao. Yung pag-unlad, no? Dati, San Jose del Monte is, only first class municipality. So, ibig sabihin ng first class, third class municipality. So, when you say third class, mahirap na bayan. Nung panahon na yon, ang pondo lang, nung panahon ni Mayor Roquero, nung third class municipality, wala pa yatang 100 million Pero relocation site na kami Imagine kung paano pinagkakasya ng mga mayor dati, lahat. Ang hirap nun, diba? So, doon ko sisimulan yung pag-unlad, no? So, from first class municipality, naging third class municipality kami. And from third class municipality, naging component city kami. Politiko lang, ano yung pababa? First class o third class? Third class. Third class yung mababa? Oo, third class. So, first class? Tapos, umakit kami sa third class municipality, no? So, naging component city kami. From municipality, we became the component city. And San Jose del Monte was one of the first city in the whole province of Bulacan. Kaya dati, number 1 na kami. No? Kasi, naging city nga kami. And then from there, nagkaroon kami ng Lone Congressional District. No, nagkaroon kami ng sariling distrito. Yan yung mga unang pinagtrabahuhan ng mga naunang mayor ng San Jose del Monte. Na, di ba malaki we have a biggest problem in unemployment Correct. Pero, yung problema ng unemployment ay hindi lang dahil sa kulang sa oportunidad. Speaking of unemployment, Oo. nagtataka kasi ako, di ba yung mga taga San Jose del Monte, Bulacan, dumadayo pa ng Metro Manila, pupunta pa ng Pasig, pupunta pa ng North Caloocan, South Makati, para makapagtrabaho. So, uwi dito sa... Actually, siguro masasabi mo na mataas na porsyento ng lakas paggawa ng gagaling sa San Jose del Monte. Correct. Yeah. Kasi may mga nakatrabaho ko Yeah, karamihan dito, bihira ka sa establishment sa Manila na wala kang makikilala na taga San Jose del Monte. Kasi naka-experience ako niyan. Nung katrabaho ko sa Makati, nagta-travel pa, pauwi dito, sasalubungin yung traffic sa Commonwealth. Tapos sabi ko, ba't ang layo mo? San Jose del Monte, Bulacan, probinsya na yun. Kaya dati, meron ako talagang ordinansa na makapag-declare, maisama ang San Jose del Monte sa Philippine Economic Zone Area. Kasi pag nasama mo yung San Jose del Monte sa PESA, automatic pag may
kapitalista or investment na pupunta sa PESA, kasama na yung San Jose sa pagpipilian. Diba? Meron naman, may nakapasok na ba? Actually, hindi na aprubahan yung ordinansa eh. No? Kasi, that time, pag kasi hindi ka kasama sa committee, medyo mahirap ilaban yung ordinansa eh. No? Kasi para sa mga taga San Jose yan. At saka, ang San Jose del Monte kasi is medyo malas kami kasi we are far from expressway. So, wala namang pinakamalaking highway dito sa east side. Dulot. Oo, so eto nasa gitna. No, kaya syempre pagka manufacturer ako, kailangan yung mobilization ko, yung logistic ko is malapit sa expressway, no. So we are very unfortunate with that. So kaya nung bumalik ako sa Konsyal, no, dahil ang chairmanship ko ay trade and industry, to secure the inclusive growth ng San Jose del Monte, naging bahagi ako doon sa pagre-revise ng investment and incentive codes namin. So, yung investment and incentive codes, dahil nga ang challenge sa inyo is hindi ka pwede agad magkaroon ng mga manufacturing dahil wala pang mga highways na malapit kami, is you have to attract biggest investment to come inside the city. So, yan yung mga malls. Oo. Actually, dapat nga yung target pa niyan yung mga BPO, yung mga call center, no? So, ang problema that time, parang hindi sila pumapasok kasi wala kaming insentibo sa kanila. So, yon inayos namin yung incentive code para magbigay daan sa mga malalaking investors na makapasok sa San Jose del Monte. Pero hindi lang yan para sa mga malalaking investor, to also protect our small, yung mga micro enterprises namin. At yung trade and investment din is para to boost the unemployment ng San Jose. Kasi sinasabi ko nga sa'yo, di ba, mataas yung aming unemployment. So, kasabay niyang investment and incentive code na yan ay hindi lang para sa kapakanan ng mga kapitalista, but we have to make it sure na lahat ng empleyado nila, 80% of all the employees should be a resident of San Jose del Monte. Yan ang pinamaganda doon. Tapos, di ba, kunyari, hindi lang naman opportunity o yung mga establishment ang kailangan para i-boost mo yung unemployment eh. So, based on my study, pag nag-house to house ako, kasi nag-house to house talaga ako, I went to all houses in San Jose del Monte. Nangangatok-ngatok ka talaga. Oo, nakikita ko yung estado ng mga tao. So, usually makikita mo yung mga nanay, yung mga tatay, mga age 40 years old, 35 pataas, nasa bahay lang sila eh, 'di ba? It's either magiging cook lang sila or katulong or yung iba construction worker or it's either yung anak nila na dapat nagtitraining pa sa pag-aaral, sila na yung magiging breadwinner. Vice, Kasi wala silang trabaho. May tanong ako. Anong pangarap mo sa mga taga San Jose? Pangarap sa mga taga San Jose, magkaroon ng kasanayan talaga yung bawat tao. Kasi pag may kasanayan ka, human capital investment. It's not more on infrastructure. No, pag sinabi mong human capital investment, nag-i-invest ka sa tao mula sa pagkasilang niya, sa pag-aaral niya, sa training niya, hanggang sa magkaroon siya ng sapat na abilidad na makapaghanap buhay, no, kasanayan. Kasi bakit? Sinabatas ko yung, siguro baka sa buong Pilipinas, kami lang yung may batas na anti-age discrimination law. Ibig sabihin dito, dapat lahat ng establishment, pag nag-hire sila, wala dapat age requirement. Pero paano ka, kung 35 years old ka na, kung 40 years old ka na, kung may bagong investment, paano ka pa rin matatanggap wala kang kasanayan? 'Di ba? Wala kang training, hindi ka matatanggap kasi hindi mo kaya yung trabaho. Kaya kasabay niyan dapat may kasanayan. Correct. No? Pangalawa yung kalusugan, no, na dalawa kasi yung kalusugan eh. One is to prevention, and two is treatment, no? Dapat palakasin mo silang sabay. Alam mo, we have a lot of health center. Pero parang mahina yung mga programa namin sa health center para secure natin na hindi lalala yung sakit ng mga kababayan natin bago sila pumunta sa treatment. Aside from mahina yung mga programa sa mga health center,
yung ospital namin hanggang ngayon, it's still an emergency hospital eh. No? Dadalin mo lang doon yung pasyente, after that, ilalabas mo pa rin siya ng San Jose del Monte para makakuha talaga ng kagalingan sa ibang ospital. Ang dami naming kababayan, di lang naman sa San Jose del Monte yan eh. Yung sakit ng mga cancer, yung mga diabetes, dialysis. yung mga, lahat ng mga matitinding sakit, dapat pwedeng hindi mangyari yan kung mas malakas yung mga programa sa mga health center to prevent illness, no? Pero sa dami ng mga may sakit sa amin, we don't have a dialysis center, we don't have ICU. Wala kaming, actually, halos wala pa kaming may pagmamalaking hospital equipment na alam namin na kailangan ng mga may sakit naming kababayan. So second is kalusugan, no? Third is kalikasan. Nung konsehal ako, I authored yung Arbor Day. It should be always October 18 na dapat lahat ng tao sa San Jose del Monte nagtatanim ng puno. Kasi it's alunti ang kapaligiran ng San Jose. Kasi I believe that climate change is the biggest challenge hindi lang sa lungsod, kundi sa buong humankind. Lahat ng disaster na nararanasan natin ngayon, it's because of climate change. At ang pinakamatinding effect ng climate change dahil sa pagbabago ng panahon, yung magiging seguridad natin sa pagkain natin from farming, no? So, kalusugan at yun, yung mga mamamayang Sanoseño na yung mga mahihirap. Sabi ko nga dati, parang kontento na ako pag nakita ko na wala ng mga tao na Sanoseño na kumakatok sa mga bahay ng politiko para humingi ng tulong. Kasi ibig sabihin na ibibigay na nung bawat ahensya ng aming pamahalaan yung lahat ng serbisyo na kailangan nila. Kaya hindi na nila kami kailangan puntahan isa-isa. Kasi nakakapagod naman, diba? Kahit na hindi sila pumunta sa amin, pag pumunta sila sa ospital, meron na silang gamot, meron na silang ano. Hindi na sila makikipaggulo sa ayuda kasi may hanap buhay sila. 'Di ba? Yung mga senior citizen, hindi na sila laging ang tatanda na nila, pipila pa sila ng 3 oras para lang makakuha ng 3,000. Kasi meron na kaming mga programa na para sa kanila talaga. Yung mga solo parent, dagdagan yung kanilang mga kasanayan para mapalaki nilang mas mabuti yung kanilang mga anak, hanap buhay. So, yung pag-unlad kasi, hindi yan nakikita lang sa panglabas na kaanyuan eh. Correct. No? Hindi yan nakikita lang sa dami ng infrastruktura. Ang totoong pag-unlad ng isang lungsod, pag nakikita mo na yung bawat tahanan at ang bawat pamilya dito ay umuunlad. Siguro pag nararamdaman na ng bawat Sanoseño na kaagabay nila yung gobyerno mismo sa loob ng kanilang tahanan, siguro yun yung masasabi ko na maunlad na talaga yung lungsod. Yun yung aking understanding. Vice, sa pang tanong, ano yung pinakamalaking hamon sa buhay mo na hinarap mo dito sa San Jose? Balita ko, with all respect, ma'am, may criminal cases ka. Criminal case. Yan yung pinakamalaking hamon, no? Yung criminal case. Minsan pag naririnig mo yung criminal case, parang Ang sama eh. Parang mamamatay tao ka, no? Parang criminal ka, no? Actually, nakulong ako eh. Ayan. I went to jail. So, Ilang 2 days and 1 night, I was inside the provincial jail ng San Jose del Monte. Na when I was there, hindi naman ako nalungkot. Natakot lang ako kasi baka may mangyari sa buhay ko. Kasi during that time, ang taas na ng death threat ko eh. No? On the other side, parang tinatanong mo yung sarili mo na, tama ba to? Naglilingkod ka lang ng tama, ikaw pa'y nasa loob ng kulungan. 'Di ba? Kasama mo yung mga kriminal, 'di ba? Pero ganun talaga eh, kasama yan sa laban minsan eh. Minsan hindi may iwasan na meron kang mga dapat isakripisyo. So yung pinaka malaking hamon sa buhay ko yun, yung nagsimula yung laban ko sa tubig ng San Jose del Monte. Kwento mo ngayon, Vice. Kasi I'm very interested for that story. Yung sabi nila, bakit daw ako tinawag na pagtubig
parang automatic agad si Irene. Parang may nagbabansag pa nga sa akin na ina ng tubig ng San Joseño. Kasi nga yung tubig namin, nung nabalitaan ko na ililipat siya sa Prime Water, Private company din. oo, which is a private company, a private concessionaire. So, tumutol na ako agad. No, yung mga empleyado ng water district, dahil alam nila na ako yung maingay sa Sanggunian. Totoo ba yung Prime? Mga... Totoo. Huwag na natin banggitin kasi sobrang laki. Takip na ako. Oo. Ayan. So, nung nalaman ko na ililipat yung Prime Water sa water district, nag-research agad ako. Kasi yan eh. Ay, meron akong konting-konting na lang. Meron isang politiko. Meron isang politiko. Hindi ko napapangalanan. May alam ako sa ganyang sistema na may ganyan nangyari. Si politician, per cubic tubo-tubo. May ganung storya na alam ko na nagaganap din sa iba. Kapag hawak nila. Okay. So, yung tubig, nung nalaman ko na ililipat siya sa Prime Water, kasi may mga empleyado, alam mo naman si Irene yung maingay sa konseyo. Yun, so nung nalaman ko na ililipat yung water district sa Prime Water, nag-research ako. Sa kabila ng research, alam ko na yung istorya ng water district namin, no? So, tumaas ang... Sige ng tubig. Oo. Actually, from 10 cubic, bumaba siya sa 5 cubic. Alam mo yung masakit dito kasi, yung water district namin is one of the first richest water district in Region 3. Kami yung pinakamayaman. Pangalawa kami sa buong Pilipinas when it comes to assets, no? Ang pera ng water, ang kayamanan ng water district namin noong 2016 bago to ilipat sa Prime Water ay nasa 1.8 billion. Billion na nagsimula ang water district sa wala. Wala talaga, parang wala pa yatang 1 milyon o 100,000 yung pondo namin eh. Kasi alam mo, water district, for the people to know, marami kasing mga nagko-comment sa Facebook, pero hindi naman talaga nila alam ano ba yung water district, no? Yung water district is a government-owned controlled corporation. So, hindi siya pinupondohan ng gobyerno. It's under the LUWA, pero ang function lang ng LUWA is tulungan yung water district na makapag-acquire ng loan from any other private institution na hindi mataas yung interest. Oo. And ang obligation lang ng LUWA is sila yung nag-a-approve nung regular rate ng tubig, no? So, yung water district talaga is pag-aari yan ng taong bayan. Lalo na dito sa amin sa San Jose del Monte. Ang may-ari ng water district ay taong bayan. Bakit? Kasi nung nagsisimula pa lang kami, wala namang kapitalista na nagpondo ng ng water district namin eh. Lahat yan inutang. Tapos nung mayor namin si Mayor Roquero saka si Mayor Sarmiento, pag may kailangan yung water district, kahit maliit lang yung pondo nun ng city, hindi pa kami mayaman dahil hindi pa kami lungsod, nagbibigay ng pondo from city government para lang malatagan ng tubo yung mga barangay. Tapos si Mayor Sarmiento, nung congressman siya, nag-allocate siya ng pondo dun para sa water treatment plant namin, and he also founded yung Tawid Uhaw Project. Yung Tawid Uhaw Project, yan yung dahil walang gripo sa bawat bahay, naglalagay ng tawid uhaw sa pinakadulo ng iskinita para dun mag-igib lahat ng tao. So dati, mga balon lang, mga poso, tapos nagkaroon kami ng tawid uhaw. Sa tulong ni Congressman Sarmiento. So ngayon, yung mga tao, kaya sa San Jose del Monte, we are paying minimum fee. Gamitin man namin o hindi yung tubig. Kasi kailangan meron kaming pambayad talaga na regular para mabayaran namin yung utang ng water district at makapag-operate yung water district namin. So sa ganung proseso, napayaman namin yung water district. No? Umabot siya sa 1.8 billion na asset. At yung water district namin dati, hindi kami nawawala ng tubig. 24/7, malinis ang tubig, pwede mong inumin mula sa gripo. So, tinignan ko yung
ano ba yung joint venture agreement. So pag sinabi mong joint venture agreement, hindi ito buong ibibenta sa private sector. Ito ay partnership, no? Pero bago ka sa gobyerno kasi legal ang JBA, no? Ito yung under the public-private partnership PPP. na nung panahon ni Ramos ay mas pinalakas na mga kontrata sa gobyerno para makapasok yung mga private sa government. One of that is joint venture. Pero hindi ibig sabihin na isa siyang batas at legal sa gobyerno. May kwalifikasyon for you to enter into a joint venture. Unang-una, kailangan ang gobyerno nalulugi. Kailangan wala siyang sapat na manpower to manage the whole facilities. Wala siyang kakayahan na pamunuan ito. Meron siyang bagong proyekto pero hindi kayang pondohan ng gobyerno. Doon ka pwedeng pumasok sa joint venture. And unfortunately, San Jose del Monte Water District is far from that. Kasi ang laki ng kita. hindi kami bankrupt. Imagine from 2012 to 2015, sobrang consistent yung income ng water district. From 85 million, umangat siya hanggang 125 million. Labas na lahat ng expenses. Tapos yung pinaka-last naming water treatment plant sa Cypress, water district na ang nagpagawa, hindi na namin inutang. So, gano'n na kami kayaman. And the 59 barangay of San Jose del Monte is already covered ng water lines. So, ibig sabihin, So, wala na talaga kaming need. Oo, alam mo, nung nag-privilege speech nga ako sa konseho, ang ginamit ko na term, napatunayan ng water district na kaya palang pamahalaan ng gobyerno ang mga public utilities. Kasi 'di ba? Matagumpay sila, successful sila eh. So kaya nung nalaman ko na joint venture, parang hindi pwede to. Hindi ako pwedeng hindi magsalita. That's nalaman ko pa na ililihim to sa taong bayan. Sa akin, there should be a public... Magugulat na lang yung tao na ito na yung may hawak. Yun yung nangyari eh. Na-receive na lang ng mga tao yung resibo nila na prime water na. So it happens without public consultation, na itong mga may-ari ng tubig na nagpayaman sa water district, hindi mo hiningan, hindi mo kinonsulta. Diba? At saka hindi yun yung pinaglalaban ko eh. Dapat bumaba na yung tubig namin eh. Kasi nung nakita ko yung net income nila, ang laki na ng kita nila. So meron nang pwedeng ipambayad doon sa utang at ipang-maintain ng operation kasi ang laki na ng asset. So bakit pa natin ibibigay sa isang private concessionaire na pag binigay mo sa private concessionaire, sigurado na tataas agad ang presyo ng tubig? Why? Kasi pag private may VAT. May bat. So dati wala kaming VAT. Kasi public. Oo. Pag private, marami na silang basis to increase the prices. Like Saka kaya nilang kontrolin. Oo, like the rate rebasing, consumer price index. So lahat yan magiging basis na ng private concessionaire to increase the amount ng tubig, no? So, yun, ginawa ko, nagsalita ako sa konseho. Gusto kong malaman ng taong bayan yung katotohanan. Actually, nung nagsasalita ako sa konseho, meron pang mga konsehal na pumipigil na matuloy yung privilege speech ko. Ilang beses pang na-postpone. Kasi, syempre, yung mga konsehal na yan, kaalyado nung nakaupo, pinipigilan talaga ako na makapagsalita sa session. And then, it was so happen na sumabog yung tangke sa muso ng tubig. So, nung sumabog... Nanews yan? Yeah, na-news yan, no? So, sumabog yung tangke, may namatay na bata, 4 yung namatay tapos 46 yung injured. So, syempre, pag may ganung nangyayaring pagbabago sa tubig, mag-iisip ka bakit sumabog yung tangke. Oo. Merong nangyayaring kasalukuyang pag niluluto, 'di ba? Na paglilipat ng tubig sa prime water. So, doon nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. So, when I started to speak about the truth, no? Nagkaroon na ako ng death threat. Ang laki ng death threat ko. I went to NBI, I went to Albayalde, I went sa provincial, police. Nagpunta ako sa Camp Crame, they validated the threat kasi I requested for security. Kasi wala naman akong kakayanan na proteksyonan yung sarili ko. Correct. So, ang taas ng death threat ko. I have to separate my children from me. No, yun yung dahilan, sabi nila, kung talagang nagmamalasakit ka sa bayan, ba't yung mga anak mo, bakit nagpunta kayo sa Canada, ganon. Kasi, dun ko sila dinala kasi ayoko na hindi maging normal yung buhay nila eh.
Kasi nung nare-receive ko na yung mga death threat, yun na yung pupunta lang ako sa CR, may kasama ko. Hindi ako ganun sanay sa ganung buhay. Kasi simpleng tao lang ako eh. Diba? Isang ordinaryo lang akong tao. Nagta-tricycle ako minsan, naglalakad ako dyan. Wala akong kinatatakutan. Kasi wala naman akong ginawang masama. Diba? So, nagka-death threat ako. Nung sumabog yung tangke, ako pa yung pagbibintangan na nagpasabog. No, I think, Seryoso? yeah. Actually, nung Kasi una, nung nag-privilege speech ka, may nangyari. So parang yun yung magiging basihan nila na pinasabog ko yung tangkay para siguro magkagulo, para hindi matuloy. Pero why should I do that? Sabi, anong matutulong nun, di ba? And to the extent na hindi ko alam na parang magiging teleserye yung buhay ko. Na, ayun na. Ako na yung pagbibintangan nagpasabog ng tangke. Parang they're planning to file a murder case against me. Kasi nga may mga... Kasi may namatay. So, syempre, alam mo naman ko, yung murder case, ano yan eh. nakakasira ng pangalan. Hindi, no? Hindi nakakasira ng pangalan. If you were charged of murder case and you were arrested, walang bail bond yan. Correct. Diba? Maghintay kang mabulok sa kulungan hanggang matapos yung kaso mo. And yung kaso pa naman sa Pilipinas, yun nga ang libel case ko, 6 years eh. So yung pakayang criminal case na murder, baka may apo na ako, nasa loob pa ako ng kulong. Kasi alam mo nung nakulong ako, siyempre makikipagkwentuhan ako sa mga preso, no? Hindi pa sila charged eh. Under pa lang yung case nila. 20 years na sila, meron nga doon isa tinawag eh. Tawag yung pangalan, dismiss na yung case mo. Ay naku, parang ayoko na lumabas dito, 20 years na ako dito. Di ba? So parang grabe ganun pala yung mangyayari sa akin. But you know, minsan kahit na may mga tao na malakas ang kapangyarihan, kahit na may mga tao na talagang gusto ka nilang gawa ng masama, naniniwala ako na as long as malinis yung puso mo at totoo yung hangarin mo, hindi ka iwanan ni Lord. Correct. So, hindi nila naisampay yung kaso. Hindi ko alam kung anong intervention na yung dapat paano ginawa ni Lord yung intervention na yung dapat ng mga titistigo na binayaran nila na tumistigo sa akin galing Mindoro, bumaliktad. Galing Mindoro? Oh, they hire people from Mindoro para ako yung idiin na nagpasabog. Paano siya na-involve dito sa circle na to? Actually, kasi nga pinlano dinesign So, yun, gumawa sila ng affidavit, kung paano ko sila binayaran, paano ko sila hinire, kung saan ko binigay yung pera, lahat talagang planadong-planado. They have the affidavit, yung salaysay. So, sinurrender nila sa akin yun. Nung sinurrender nila sa akin, dinala ko sila sa lawyer ko, pinagawa ko sila ng salaysay, tapos hinarap ko sila sa media. Kasi I have to protect myself Correct. Kasi baka mamaya sabihin, binayaran ko sila para umatras sila. No? At saka, baka ako pa yung baliktarin sa bandang huli. So, challenge ko sila na kung pwede humarap tayo sa media at sabihin nyo paano kayo hinire. So, binanggit nila yung mga pangalan ng nag-hire sa kanila. May actually, hanggang ngayon, nasa social media yung press conference na yan. Ang nag-interview yung Radio Inquirer. Kasi nung nag-press conference ako, nandun lahat, ABS-CBN, maraming media yung dumating kasi tinulungan ako ng VACC, yung Violence Against Crime and Corruption. Because I went to them nung may mataas na akong death threat. Kasi kailangan kong pumunta sa mga tao na alam kong makakatulong sa akin. Correct. Oo. So ngayon, nung umarap kami sa press, syempre nagkwento yung mga testigo na kinuha nila, kung saan sila tinira, kung sino yung makausap nila, sino yung nagpapadala sa kanila ng pera. And I have to mention them also. Paano pinasabog yung binomba? Actually, I don't know. I cannot tell. No? Kasi wala namang investigasyon na nangyari after that. Okay. So, naglaho lang siyang bigla na parang kalimutan niyo na yung nangyari sa tangke ng Muson. So ngayon, nung nag-press conference ako, that time is, nag-file na rin ako ng case sa ombudsman for, yung kaso na yon is 43 case of murder doon sa mga board of director ng water district at doon sa mga ilang nakaupo dito sa amin. So, I filed the case. Doon nagsimula yung mga cyber libel case sa akin. Kasi nga, cyber siya dahil sa in-interview ako ng media. Tapos marami akong mga live post kasi
gusto ko marating ng mga tao yung katotohanan eh. So, hindi ako natatakot nagla-live post ako. Hindi ako natatakot mag-live post kasi alam ko naman na hindi ako magkukumit ng libel. Correct. Kasi lahat naman ng binabanggit ko is Tama. public officials. And if Tama. you are a public officials, kahit ano pwedeng sabihin sa'yo ng taong bayan. Actually, Diba? wala ko nakikitang below the belt dun eh. Kasi Oo. kung accusation sa'yo, dumidepensa ka sa sarili mo. Oo, you just Hindi- defend yourself. hindi Actually, mapapasok tama na ka. libel case dun. Isa yan sa naging desisyon ng court na i-dismiss yung kaso ko. Eh, kasi sinampa sa akin. Gano'n. Kasi, Actually, nasampahan ka rin ba? yeah, Okay. mga cases eh. May isang ako na Pero tama yung pinost ko, pilit niya minamali ako. Yeah, so ngayon, nung nagkaroon ako ng cyber libel case, ang hirap, ang daming warrant of arrest. Alam mo, nung tumakbo ang congresswoman, di ko naboto yung sarili ko eh. Kasi nung gabi, before election, may warrant of arrest ako. So, I have to protect myself. Kasi baka damputin ako nung gabi, hindi ko na alam kung saan ako dadalin. Diba? So, ang dami kong warrant of arrest hanggang sa minsan attend ako ng, actually it's 10 counts of libel eh. Attend ako ng hearing, tapos kahit nag-aaral ako nun sa Canada, uwi lang ako para umattend ng hearing. Kasi international student ako sa Canada eh, no? Uuwi lang ako para umattend ng hearing. Tapos hindi sila umattend sa hearing. Yung tipong alam naman nila na hindi totoo yung sinasabi nila, inaabala ka lang. inaabala lang ako. Pero ito yung parte talaga ng laban ng isang tao eh, 'di ba? So hanggang one time na I have to go na naman sa Canada to visit my children, hindi ako pinalabas ng immigration. Imagine, Bakit? libel lang yung kaso ko, nagka-hold departure order ako. Di ba? Si Alice Go nga hindi nagkaroon ng HDO, di ba? pero Vice, At saka grabe yung pag nagpapiansa ako noon, ang charge sa akin, ang mahal. Yung 3 libel case ko, parang 200,000 plus. Eh, dapat diba 10,000 lang. 10,000. Yung Oo. 15 eh. Oh, so ang mahal. So ngayon, hindi ako makalabas ng bansa. And that was the biggest, challenge sa akin. Kasi, hindi ko makikita yung mga anak ko. Yan ang Kasi nakalagay doon na makakalabas lang ako ng bansa pagka natapos yung kaso ko. Alam mo, ang hirap kasi parang doon ka na nagda-doubt, parang pati yung faith mo na tinatanong mo na yung sarili mo, ikaw ba talaga yung nasa tama? Ikaw ba talaga yung may malinis na puso? Baka hindi ikaw, baka sila, kasi sila yung nasa labas, ikaw yung hindi malaya, 'di ba? Sila buo yung pamilya, ikaw hindi, 'di ba? So, sila yung parang pinagkakaguluhan ng tao, sila yung nananalo, 'di ba? So parang may time na may doubt ka na sa sarili mo na tama pa ba yung ginagawa mo, ganun. Kasi yung parang ang hirap para sa akin na dati, nakikita ko pa yung anak ko, pupuntahan ko sila after 1 month, 2 months, 3 months, ganun. Pero ito, 2 years, paano yung mga Pasko na hindi ko sila makakasama? Yung mga birthday na hindi ko sila makakasama, no? na-miss mo yung mga pagkakataon. Oo, parang hirap na hirap ako that time. Parang akala ko nga, susuko na ako eh. Pero, sa proseso, meron pa rin mga nagpapalakas ng loob mo. Tapos, ayun, parang kumapit lang ako sa taas na sabi ko sa kanya, wala na po akong pwedeng ibang lapitan, tulungan niyo ko, you know what is in my heart. Alam mo, tuwing magsisimba ako, I am very specific. Binabanggit ko yung pangalan ng judge ko. Talaga. Tapos sinasabi ko kay Lord na sana po ipuin niyo yung puso niya, yung isip niya. Kasi wala akong, ang sinasabi nila that time, malakas sila eh. Malakas sila dahil sa Pangulo, gano'n. Malakas sila sa Supreme Court, malakas sila sa Korte. Eh, sino ba ako? Si Irene Del Rosario lang ako. Wala naman akong malaking impluwensya. Yan Diba? ang gusto ko itanong sa'yo. Wala naman akong malaking impluwensya. So, nung nagdadasal lang ako, nung hahatulan na ako, ang hirap. Kasi, first time mo na ganun pala yung hinahatulan sa loob ng korte, di ba? Hindi, nakakakaba yun, ha? Oo, actually, nung hahatulan ako sa loob, yung sinabi ng nung clerk of court na please rise, tas pinatayo na ako, accused, tas babasahan ka ng criminal case number, yung
Republic of the Philippines Public versus Irene Del Rosario, Public- criminal case number, blah, 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 ganon. Yun pa lang parang, oo, nakakakaba. Parang hopeless ka na. Oh, hopeless na ako. Actually, nung day na yung promulgation ko, may dala akong damit eh. Kasi, we expected the worst na pupunta ako sa kulungan. Pero nung binasa na yung, yung decision ni judge, no, nakakatuwa kasi yung sinabi niya na the accused is, dismissed. Ganon. Hindi na patunayan ng prosecution na may kasalanang nagawa yung akusado. Tapos yun nga, yung mga naging basis is dinipensaan niya lang yung sarili niya at ginampanan niya lang yung obligasyon niya sa taong bayan. So yun yung pinaka parang malaking reward na nagpalambot lahat ng bigat na nagpagaan lahat ng bigat na nararamdaman ko kasi at least yung batas mismo, yung judge mismo ang nakakita na yung ginawa mo is para sa taong bayan, hindi para sa sarili mo. Ginampanan mo lang yung obligasyon mo that time. No? So, yun yung dahilan ba't ako nagka-criminal case. Bye. So, sa madaling salita, yung 3 cases ay na-dismiss last year. Kaya wala na akong criminal case. At malaya na din ako. Congratulations. Guys, bago tayo matapos, may tanong ako sa importante. Sa lahat ng sinabi mo, ikaw na si Irene Del Rosario eh. Kumbaga established ka na eh. Ang anak mo nasa Canada, ang buhay mo naka-establish ka na. Kahit hindi ka na magtrabaho, buhay ka eh. And right now, you are running for vice mayor. Bakit ka pa tumatakbo? Anong rason mo? Marami na rin nagtanong sa akin yan. Kasi alam mo siyempre, mga kaibigan mo, yung mga close friends mo, yung family mo, nung nakikita na nila yung sakripisyo mo, naaawa na sila sa'yo eh. No? Most of them told me not to run anymore. No? Sabi nila, hayaan mo na yung taong bayan, hayaan mo na sila, intindi mo na lang yung buhay mo, 'di ba? Pero marami na rin akong pagkakataon sa buhay ko na inisip ko yan, na uminto na kaya ako, bakit ba hindi ako katulad ng ibang tao na ganito yung buhay nila, wala silang pakialam. Diba? Pero, mahirap eh, kasi from the very start, I believe sa sarili ko na parang that's the purpose of my life, to serve the people. Kasi nga parang nag-SK ako, tas nanalo akong konsehal na yung mga tao, nanalo ko ng hindi pera yung ginagamit mo, alam mo yon, yung sabi nila mahirap pumasok sa politika pag wala kang pera. Correct. So sabi ko kay Lord, bakit mo pa ako dinala dito kung eto na lang pala titigil din ako, no? Plus yung hope ng mga tao na yung mga leader ko matatanda na ngayon eh. Nung nag-start sila sa akin, mga bata pa, ngayon mga senior na eh. Alam mo, there was a time na pag mag-house to house kami, sasabihan ko dun sa mga medyo matatanda na wag niyo na po akong samahan kasi mabilis ako maglakad. No? Tapos sasabihin nila sa akin, sabihin ko baka may mangyari po sa inyo, magalit pa sa akin yung mga apo nyo, yung mga nanay nyo. Tapos may magsasalita na, anak, sana sa susunod na eleksyon malakas pa kami para masamahan ka naming maglakad. No? So parang marami yung mga tao na umasa sa iyo, nakakakita sa iyo ng pag-asa. Tapos nakikita mo na marami pa ring problema na hanggang ngayon hindi pa naman talaga nabibigyan ng tamang solusyon. So, sa lahat ng laban mo, nanalo ka na ba? 'Di ba? Tapos hihinto ka. For example, yung sa tubig. Sa lahat ng dinanas ko, parang nanalo ako sa kaso, pero hanggang ngayon nandyan pa yung problema sa tubig. Pag naging vice mayor ka, hindi mo pwedeng sabihin na kaya mong ibalik yung Frime Water, yung water district sa Mahirap na ibalik. water district. Manluloko ka ng tao pag sinabi mo yon, Correct. no? Kasi pag vice mayor ka, ang kapasidad mo is limitado lang, yung kapangyarihan mo is limitado lang. Pero meron kang pwedeng gawin para malaman ng mga tao at maipakita mo sa kanila
na obligahin mo yung water district na iayos nila yung serbisyo nila. Kaya namin gawin yun sa konseho. No? Kaya namin na iharap yung mga board of directors sa water district sa sesyon, ipaliwanag nila kung bakit ganyan yung nangyayari at obligahin sila. Diba? Kasi alam mo yung mga board of water district, ang nag-a-appoint dyan, mayor eh. At sila dapat yung nagpo-protect sa taong bayan sa prime water. Sa interest ng mga... Kasi ang board of director, sila yung nagre-represent sa mga tao sa water district. At dapat ina-assure nila, ini-ensure nila na yung deliverables ng prime water ay natutupad dun sa kontrata. Ano ba yung deliverables ng prime water? They should give potable water, 24/7 water every day, diba? So kung hindi nila to nagagampanan, dapat may ginagawang aksyon ang water district at dapat sinasabi niya to sa amin. Kasi hindi porke ang water district is government-owned control corporation, kami bilang LGU, base sa batas, base sa konstitusyon, meron din kaming mandato na pangalagaan ang kapakanan ng taong bayan na naaapektuhan. And that is the biggest, mas makapangyarihan yung batas na yan sa konstitusyon, no? So, meron kaming pwedeng gawin. Yung vice mayor, katulad ng sinabi ko kanina, ikaw yung magdidisenyo ng sanggunian eh. Nakikita ko, marami kaming katulad nung anti-age discrimination, katulad nung children code, katulad nung tricycle code, katulad nung investment code. Pagkatapos namin pupunta yan sa executive eh. Gagawan yan ng guidelines. Gagawan yan ng panuntunan at sila ang magpapatupad. So sayang yung ordinansa kasi hindi napapatupad. And it is the job of the sanggunian to ensure na yung mga ordinansa na ginagawa namin ay naipapatupad at dumadaloy ng maayos sa lahat ng sektor ng aming lungsod. Correct. So, sa tingin ko, malaki yung pangangailangan na magkaroon ng pagbabago sa sanggunian, hindi lang sa vice mayor, even sa mga konsehal. Kasi napansin ko, sa dami ng problema at suliranin na kinakaharap ng lungsod, yung mga kahit ba maliliit na problema yan, hindi ko na nakakakitaan na ang sanggunian ay nagsisilbing check and balance at boses ng mamamayan. So, yun yung parang kahit ayaw mo na, there is a conscience call for you na kailangan ka pa ng San Jose at naniniwala ka sa sarili mo na may magagawa ka. Maraming salamat po, Vice. To be honest, nabigla ako sa mga sinabi mo. Hindi ako, gusto ko yung words mo, gusto ko yung ginagawa mo. Vice, sayang ka. Sayang. Wala ko sayang. Sayang ka kapag hindi ka pananalo. Alam mo, ilang beses na ako natalo, no? Kasi hindi naman laging panalo ko sa pagtakbo eh. At ikaw, pag kumakandidato ka, lagi kang, dapat handa yung sarili mo. Natalo akong congresswoman, natalo akong vice mayor. Hindi ako na-depress, hindi ako kasi feeling ko, tumatakbo naman ako ng patas eh. Lumalaban ako ng patas. So kung hindi ako manalo, sana lumaban din sila ng patas. Sana, diba? Anyway. Pero alam mo, naniniwala ako mataas yung respeto ko sa taong bayan. Correct. Na hindi laging pera yung basihan nila sa pagboto. Pamantayan. Kasi kung pera lagi, wala si Irene Del Rosario. Maraming salamat. Diba? Running for Vice Mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Irene. Ma'am Irene, thank you very much po. Thank you. Thank you din sa opportunity. Kasi kailangan ko talaga ng mga ganyan suporta para manalo. Salamat po sa pagtatayo nyo sa at salamat din at na-meet ko po kayo. Thank you din. Thank you. Salamat sa paglaban. Thank you sa opportunity. Ma'am, may tanong ako. Ano yun? Sino mas gwapo? Si Bongbong o siya? Joke lang, guys.